mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Kung higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng mga sandali, ating ganhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari ng isang Diyos na magpasawalang ng lahat. Mga kagabay, marami sa atin ang mareklamo. Marami sa atin ang nais na lahat na lamang ng mga pagkakataon ng mga sandali sa kanyang buhay ay puro kasaganaan. Lakas, kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nagkakalamang sa kapwa, nais natin magiging atin. Ayaw natin ng kagayaan. Sa panahon na tayo ay masakit, sa panahon na tayo ay mahina, sino ang tinatawag natin? Diyos. Diyos ko, tulungan mo ako. Ngunit, kapansin-pansin na kapag tayo ay nasa kasaganaan, nasa kasarapan ng buhay, hindi natin nakikilala ang Diyos. Minsan, ang akala natin, tayo na mismo ang Diyos. Nakakalaman tayo sa Diyos, hindi natin kaalala ng Diyos. Huwag nilang Diyos. Huwag nilang Diyos. Naroon akong ibang Diyos. Kaya nga, ang ating mga kumpanya sa Diyos, nahilig sa mga Diyos. Ibang Diyos, Orange Diyos, lahat ng Diyos. Ngunit, hindi natin kilala ang isang Diyos na dapat natin kilala. Sa anumang mga sandali sa ating buhay, lagi natin titingnan ang isang taong nakabalubad sa Diyos. Sino ba yung taong yun? At bakit siya nakabalubad sa Diyos? Ang taong yan ay walang iba, kundi ang tunay na Diyos na nagiging tunay ng tao. Ang ating tagapaglikha, hari ng mga hari, tinanggap ang kagustuhan ng Ama na alang-alang sa ating kaligtasan. Tinanggap niya ang isang nakakahiyang kamatayan, isang napakasakit na kamatayan. Ang Diyos Anak, ang pangalawang persona sa pangalan ng Trinidad. Yung tinatawag natin Holy Trinity. Kaya, ito ay aral sa ating lahat. Na tayo ay may kanya-kanyang krus sa ating buhay. Ano ba ang ating mga krus sa ating buhay? Ang ating mga kahirapan, ang ating mga problema, ang ating mga mahalagang pangangailangan. Yun ang ating krus. At makakuha tayo ng aral sa mismong anak ng Diyos, ang sinabi nito na ang sino mang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili, kunin ang sariling cross at kasanin at sumunod sa akin. Sa madaling salita, ang Diyos na dapat sana ay ating tingalain, ang Diyos dapat sana ating hangaan sa kanyang kapangyarihan ang nagpapatawag. Tinanggap ang krus, alay-alay sa mga mabababa sa kanya. Diyan tayo. Kaya, darating at darating sa ating buhay ang ating krus. Siya ang dapat na magiging modelo natin. Siya ang dapat natin sundan. Sabi nga niya, follow me, come to me, for I am meek and humble in heart.
lumapit kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Sundan niyo ang ating yakap. Sundin niyo ang ating mga tinuturo. Pasanin ninyo ang inyong Diyos. Minsan ko isang Sunday, nag-sermon si Father. Sa kanyang humili, sabi ni Father, pinalakad niya ang pukul sa krus at sinabi niya, lahat tayo ng krus. Ang krus sa ating buhay ay yung mga bagay-bagay o yung mga tao nagpapahirap sa atin, nagbigay sa atin ng kahirapan. Kaya, kung sino man ang may krus dito, tulungan ko, pasanin natin yan, ialay natin sa Panginoon. Sa susunod na Sunday, gawin natin ipagkita dito sa simbahan dahil ninyo yung mga krus. So, sumunod na Sunday, may isang lalaki, pasal-pasal niya yung kanyang limang babaeng mga anak. At nagtaka si Father. Kasi nung mag-humili, sinabi ni Father, sino ba dito ang may dalang krus sa buhay? May lumapit yung lalaki niya. Pasal-pasal pa rin na yung isa babae ng taba. Ay, anak, sabi ni Father, ano ba yun? Ba't pasal-pasal mo yung sino ba yun? Sabi ng namin nagsimba. Ay, Father, ito ang ating ginang. Diba sabi mo nung last Sunday, nasanin ko ang krus ko at tugan ko si Kristo. Galing dito para matapos ang krus ko. Ito ang ating krus sa buhay. Ito ay mga biro lamang ito. Pero ito ay mga ekwentro lamang na tayo. Magiging krus natin ang ating mga anak. Magiging krus natin ang ating itong kabiyak. Magiging krus natin minsan ang ating mga magulang. Ngunit magpakababa tayo. Tingnan natin yung taong nakabayo sa krus. Kung sino yan. Yung ang dapat natin kilala. Napaka-exit ng salita ni Jesus. Pupuntasanin natin ang ating Diyos. Come, follow me. Halika kayo, sumunod kayo sa atin. Ipinapakita ng Panginoon, ipinapakita ni Jesus kung paano magiging magaan ang sa krus. At ito ay ang pagkanda ng anumang mga kasakit, ng anumang mga problema, ng anumang mga kahirapan na darating sa ating buhay. Walang sino man sa atin ang wala krus. Ito ang totoo. Kaya nga lamang, marami sa atin ang hindi marunong magpasa ng krus. Ito ang problema ng ating lipunan. Nais natin ang lagi lamang tayong masaya. Nais natin na lagi lamang tayong salama. Dinikha tayo ng Diyos, hindi upang mag-enjoy sa lahat ng pagkakataon. Ika nga, may panahon sa pagtawa, may panahon sa tuwa, may panahon sa kagalakan, may panahon sa kasaganaan. Wala tayong krus sa ating buhay. Ngunit nandiyan din yung panahon ng kahirapan. Panahon ng talagang mabigit sa atin ang mundo. Kaya huwag natin isipin na hindi natin kaya pasalin ang kanilang krus. Isang mabigat na. Pero kung titignan natin ang ating Panginoon at pakinggan natin ang kanyang sinasabi, itakwin ang sarili. Ang ibig sabihin, alisin natin ang ating pagiging mataas. Alisin natin ang ating sobrang paghangad ng kasaganaan, ng kayamanan. Lagi natin isipin, hindi tayo magbubuhay na kung ano yung ating mga ninanais sa ano yung ating kagustuhan, yun ang nasusunod. May cross tayo sa ating buhay. Pasanin natin. Dahil handa tayo.